Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, yung pagsasalita pala ng timing, dahan-dahan, sandali lang, ay kabilang sa mga salita na hindi natin napapansin ay may ugnayan pala sa ating pananampalatayang Islam na kung saan ay mainam na gawin. Minsan ay nasasabi natin na kanina pa, ang tagal-tagal mo, ang bagal-bagal, ang hina-hina, na hindi natin alam na hindi pala mainam yung masyadong pagmamadali. Kaya ang paksa natin sa ngayon, mga kapatid, ay at-ta'anni wa tarkul ajala. Ibig sabihin ay ang pagdahan-dahan at hindi pagmamadali. Pagdahan-dahan at huwag magmadali. Tayong mga Muslim, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, sikapin natin na gumawa ng mga kabutihan na kung saan ay ang mga gawaing mga kabutihan ay magiging dahilan upang tayo ay mapalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala, magiging dahilan upang tayo ay makakapasok sa paraiso. Dahil dito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ay ang pagdahan-dahan at hindi pagmamadali ay isang magandang aral pala ito sa ating pananampalatayang Islam, na kabilang sa naisalaysay na hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tu'adatu fi kulli shay illa fi amalil akhirah. At-tu'ada, ibig sabihin ng tu'ada ay at-ta'anni wa tarkul ajala. Ang pagdahan-dahan at hindi pagmamadali. At-tu'adatu fi kulli shay, sa lahat ng bagay. Isasagawa natin bilang mga Muslim ang pagdahan-dahan at hindi pagmamadali sa lahat ng bagay, sa lahat ng ating mga gawain. Illa fi amalil akhirah. Maliban na lamang, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa gawain na may ugnayan sa kabilang buhay. May ugnayan sa kabilang buhay. Ibig sabihin ay para doon sa kabilang buhay. Pero yung mga gawain natin dito sa mundo, o mga pakikipagkomunikasyon, o anumang mga transaksyon, isang magandang aral, ang sinabi ng propeta, ay ang pagdahan-dahan at hindi pagmamadali. Sa lahat ng mga gawain, sa lahat ng bagay. Timing, yun yung sinasabi natin kanina, na timing, madalas natin ito naririnig. Timing. Akala natin ay biro-biro lang. Hindi pala, kay magandang, ibig sabihin, kasabihan, kasi kung bakit? May ugnayan sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagdahan-dahan at hindi pagmamadali. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ang tao ay sadyang talagang hindi na makakapaghintay, masyadong nagmamadali. Sa isang talata na nabanggit sa banal na Quran, na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. Tingnan ninyo, mga kapatid na nananampalataya sa Allah,
Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ. At nananalangin ang tao sa pamagitan ng masama, nananalangin ng masama, nananalangin laban sa kanyang sarili ng masama, nananalangin laban sa kanyang anak ng masama, nananalangin laban sa kanyang kayamanan ng masama, ay lalo na sa kanyang kapwa, nananalangin ng masama. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ. Tulad ng kanyang pananalangin ng mabuti. Nananalangin ng kasamaan, tulad ng kanyang pananalangin ng kabutihan. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Subalit sa pagpapaliwanag mga kapatid, kasi nga ang tao kapag biglang nagagalit, ay talagang makapagsalita na. Minsan nga, sasabihin niya, bahala na. Bahala na. Parusahan na kung parusahan. Magkasala na kung magkasala. Impyerno na kung impyerno. Maraming mga bagay na nasasabi niya. Sa sarili niya, laban sa kanyang sarili, hahamon pa siya ng kaparusahan. Sa kanyang anak, ipanalangin niya ng hindi maganda. Pag nagagalit, biglaan na magsasalita ng hindi maganda. Sa kanyang anak. Pero ang kabutihan ito mga kapatid sa pagpapaliwanag ng mga pantas ay talagang hindi tinatanggap ng Allah ang kanyang panalangin ng masama kasi nga alam ng Allah na iyon ay hindi niya intensyon, wala siyang intensyon na ibig sabihin ay masama. Kaya nga lang, wa kanal insano ajula. Dahil ang tao ay nagmamadali. Ang tao ay nagmamadali. O ang tao ay laging nagmamadali. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, kung naalala natin si Propeta Joseph, si Yusuf alayhi salam, ilang taon siya nakulong. Ilang taon nakulong si Yusuf alayhi salam. Bid'a sinin. Maraming taon siya nakulong. Ang nabanggit sa banal na Quran na bid'a sinin ay mula 3 taon minas salas ila 9. Mula 3 hanggang 9. Nagkakaiba nga lang ang eksaktong taon kung kailan talaga siya nakulong. Pero ang nabanggit sa banal na Quran, bid'a sinin, mula 3 taon hanggang 9 na taon. Doon na talaga pumasok. Dito sa pagitan ng 3 taon at saka 9 na taon. Hindi na lumabas dito sa pagpapaliwanag ng mga pantas. Subalit may nagsabi na 7 taon. Pag tinignan natin ang mga tafsir, mayroon tayong makikita na 7 taon na nakulong si Propeta Yusuf alayhi salam. Kasi bid'a sinin ang nabanggit sa banal na Quran. Mula 3 hanggang 9. Dahil dito mga kapatid na nananampalataya sa Allah, nagsugo na ang hari na palabasin na si Yusuf. Pero nagbigay pa rin siya ng kondisyon. Hindi agad-agad siya lumabas. Kaya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na makikita natin sa naisalaysay na hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walau labistu fi sijni tula ma labisa Yusufu la ajabtu ad-da'i." Kung ako ang nanatili sa kulungan tulad ng tagal ng pananatili ni Yusuf sa kulungan, ay tutugunan ko na yung panawagan. Yung ibig sabihin ay dumating na palalabasin na ako. Tutugunan ko na. Lalabas na. Para bang sasabihin ni propeta na, lalabas na ako agad. Kapag may dumating, na ibig sabihin ay palalabasin na ako. Sa pamagitan ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay nais ipahiwatig ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si Propeta Yusuf alaihi salam ay talagang matiyaga. Matiyaga siya, hindi siya nagmamadali. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala.
Bagkus ay makikita natin sa banal na Quran na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na sinabi ni Yusuf nung siya ay palalabasin na, dumating na, nagsugo na ang hari na palabasin si propeta Yusuf alayhi salam, at nang dumating na ang taong ito na sinugo ng hari, sinabi ni Yusuf alayhi salam, qala rji' ila rabbik fas'alhu ma balun niswati allati qatta'na aydiyahun inna rabbi bikaydihinna alim. Qala rji' ila rabbik. Sinabi niya, bumalik ka sa iyong Panginoon. Anong ibig sabihin ng Panginoon? Bumalik ka ila sayyidik. Bumalik ka sa iyong pinuno na hari. Fas'alhu, at tanungin mo siya. Ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahunna. Ano ang nangyari sa mga babae? Ano na ang kalagayan? Anong nangyari sa mga babae na nahiwa ang kanilang mga kamay? Sasabihin nila kung ano ang nangyari, anong katotohanan ang nangyari sa kanilang mga sarili na nahiwa ang kanilang mga kamay, at ano ang katotohanan nangyari sa kanya, kay Propeta Yusuf alayhi salam. Kasi nais ni Yusuf alayhi salam na lumabas siya ng malinis na hindi masasabi ng mga tao na siya ay kaya pinalabas dahil pinasinsya na sa pamagitan ng hari, kundi pinalabas siya dahil talagang siya ay walang, ibig sabihin ay kasalanan. Inosente siya at walang kasalanan. Ang punto natin doon, mga kapatid, ay ibig sabihin yung pagdahan-dahan at hindi pagmamadali. Inna rabbi bikaydihinna alim. Katotohanan ang aking Panginoon, ang Allah, ay siya ang higit na nakakaalam sa kanilang mga pakana, sa kanilang mga balak, sa kanilang mga ginawa na ibig sabihin ay hindi maganda. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, baguhin natin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng kung saan ay huwag tayo masyadong nagmamadali sa ating mga gawain. At huwag nating masyadong madaliin ang ating kapwa na para bagang hindi na makapagpahinga o hindi na mapakali sa ibig sabihin ay pagmamadali. Kabilang sa magandang kaugalian sa ating pananampalatayang Islam ay ang pagdahan-dahan sa lahat ng bagay. Pagdahan-dahan sa lahat ng bagay at hindi pagmamadali. Maliban na lamang na madaliin natin ay yung may ugnayan sa kabilang buhay, para sa, ibig sabihin, kabilang buhay. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.